So mga idol, matapos nga pong manalo ang Los Angeles Lakers sa kupunan ng Miami Heat sa score nga po mga kaibigan na 117-108, maituturing natin na ito'y tsamba na pagkapanalo. Kung titignan ho ninyo, so far hindi pa rin kasi binabago ni JJ Redick ang kanyang starting 5 lineup, which is Rui Hachimura, LeBron James, Anthony Davis, Max Christie at eto pong si Austin Reeves. Nung first half nakita naman natin okay naman ang depensa ng Lakers, pero pagdating mga kaibigan ng third and fourth quarter ng game, kung hindi po nag-ingat ng Lakers doon, muntikan pa silang matalo at mahabol nga po ng Miami Heat. Hindi rin naman ganoong kalaki ang kalamangan ng Lakers, pero nakita natin nagkakaroon ng consistency or nasasanay na ang player ng Lakers sa kanilang starting 5 lineup. Tulad ng aking sinasabi, ito ay may tuturing natin na tsambang pagkapanalo, at sa magiging susunod na laban nga po ng Lakers, hindi po pwede yung ganito laging gamitin ni JJ Redick. Hindi ba kayo nagtataka mga kaibigan kung bakit hindi po nagpapalit ng starting 5 lineup etong si JJ Redick? Kahit ang dami nilang available na player dito po sa bench, hindi ginagamit o hindi gumagawa ng twin tower etong si JJ Redick, which is pwede namang ipasok si Christian Coloco, si Jackson Hayes sa starting 5 lineup. Ang pinaka main reason po na nakita natin dito ay wala pong tiwala etong si JJ Redick sa mga bagong player ng Lakers, sa mga bench player. Kaya hindi nakakapagtaka na lagi pong ginagamit etong starting 5 lineup. Dati ho, no, nung hindi pa na-trade si D'Lo, si Max Christie hindi yan nasa starting 5 lineup. Ngayon, si Max Christie nagiging regular na po sa starting 5 lineup. At tulad ng aking sinasabi, ay na rin po sa ating mga nakuhang update, ang Lakers po ay kinakailangan mag-build ng panibagong magaling na sentro or big man. Kaya nga po, no, kailangan yung magiging big man ng Lakers may chemistry na sa mga player. So yung sino yung aking tinutukoy na matagal na po? Si Dwight Howard mga kaibigan, which is magandang katandem po ni LeBron James at kapalitan sa starting 5 lineup nito nga pong si Anthony Davis. Pagka po kasi nakagawa ng twin tower, no, ang Lakers, mas malalakas ang kanilang depensa at mas lalaki ang chance nila na makapasok po sa semis or tsamba na makapasok sa finals mga kaibigan. Hindi po imposible. Tignan nyo mabuti, natututo si JJ Redick sa kanyang pagkakamali, pero aminado ang mga fans ng Lakers na bulok ang sistema ni JJ Redick. Tsamba yung pagkapanalo, and then sa susunod na game baka matalo po sila. May nilinaw din po ang Lakers mga kaibigan na maglalagay sila ng big man o kukuha sila ng panibagong big man na meron ng chemistry sa mga player, tulad na lamang po ni Dwight Howard. But take note, marami din nagsasabi na si Dwight Howard ay hindi na po kasing galing nung dati niyang laruan or kasing lakas. Ngayon ho kasi medyo nagkakaedad na si Howard, no, at medyo kinakalawang na yung kanyang paglalaro at performance. Pero base na rin po sa ating mga nakuhang update, eto po si Dwight Howard, tuloy-tuloy ho ang ensayo. Well, nakita nyo naman, no, sa Strong Group Athletics ng Pilipinas, nakuha si Dwight Howard, and so far ang ganda ng performance na kanyang pinapakita. Very unexpected yon. Posibleng ganun din po ang mangyari. Kaya nga po tinagurian siya na the Superman mga kaibigan, no, sa NBA, kasi nga hindi siya nagbabago ng kanyang performance. Lebron din kasi yan, no, ganun ang performance niya. Kaya naman mga kaibigan, para sa akin, starting 5 lineup magbabago sa Lakers as soon as possible kapag nakatapat nila yung magagaling na player at matatangkad po, no, dito nga po sa NBA. At etong starting 5 lineup, mababago yan depende sa sistema ng kalaban. So abangan natin, may pinaplano naman si JJ Redick at hindi niya po papabayaan na matalo ang Lakers sa mga susunod na game. Yan lamang for today ang ating update, and please huwag kalimutan po mag-like and subscribe. Maraming salamat po.